Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Naging susi ang isang biktima para matimbog ang opisina at mga empleyado ng isang online lending application o OLA. Maresibuhan kaya ang di umano'y pangakaras at panggigipit nila sa mga umuutang sa kanila? Hindi milyon ang inutang ko, hindi rin 100,000. Anong karapatan netong mga kumpanyan to babuyin yung pagkatao ko? Dalawang albularyo timbog sa magkaiwalay na operasyon dahil hindi lang sila umano faith healers kundi literal na gold diggers. Pangako nila sa mga biktima, may ginto raw sa likod bahay nito na bilyon-bilyon ang halaga. Hindi lang yan, with freebies pa na anting-anting, banal na tubig at iba pa. Wow! Ang kanila raw 13 million modus ibubunyag ng resibo. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Ilang pindot lang daw sa cellphone, meron na kayong instant pera galing sa OLA or online lending application. Pero ang hindi inaasahan ng mga kliyente, ang inutang nilang instant cash, may pabonus din palang instant stress. Mga umutang sa online lending applications, katakot-takot na pangharas at panggigipit ang naranasan mula sa naniningil na mga ahente. Hindi, naiganyo po ako kasi ang ganda po ng offer. So, 180 days to 330 days po ang mga offer nila dyan. Within 5 minutes lang, ipapasa mo lang yung ID mo, pipill upan mo lang yung form nila. I-agree mo lang po lahat ng mga condition nila dun sa cellphone. Ayon sa isang ina na itatago namin sa pangalang Jenny, sa madaling proseso siya nainganyo na mag-apply ng loan. Pero, laking gulat niya nang matanggap ang easy cash sa kanyang account. Maya-maya pumasok na yung pera. Pero, kunyari po, nanghiram po ako is 5K. So, bali, ang papasok po dun sa 5K is mga 2.7 na lang. So, hindi po siya full na 5K talaga papasok. Ganito rin daw ang naranasan ng isang breadwinner na itatago namin sa pangalang Heidi. Ako po kasi nagpapaaral sa kapatid ko. So yung mga times medyo kinakapos. So nung nalaman ko yung mga online lending app, sinubukan ko sa isa. Para naman sa isang haligi ng tahanan na itatago namin sa pangalang Dave, smooth naman daw sa simula ang kanyang pagtangkilik sa online lending applications. Nung una, maliit lang, mga 6,000, tapos o-offeran ka nila ng medyo malaki pag nakabayad ka ng nasa tama na panahon. Bago mangyari yung due date, nagpasabi na ako sa kanila kasi maya't maya may tumatawag. Nung una, mabait kasi nakakapagbayad ka. Nung hindi ka na makapagbayad, wala na, lumabas na yung kademonya. Dito na raw sila nagsimulang makatanggap ng mga kasumpa-sumpang pagbabanta. Pinaka nakakatakot po is yung parang ang sabi nila is alam namin kung saan nakatira yung pamilya mo, babaha ng bulaklak dyan, babaha ng duha dahil sa kagagawa niyo. Hindi ito ang unang pagkakataon na inilapit ito sa resibo. Oktubre ng nakaraang taon nang sinimula naming resibuhan ang nasabing kalakaran. Pero hindi naging madali ang pagtuntun. Umabot ng halos 4 na buwan hanggang sa abangan mamaya. Dalawang albularyo nag-alok na maghukay sa likod bahay dahil mayroon daw ginto. Nakilala ng resibo ang United OLA Victims Movement, isang grupo na binuo para matulungan ang mga kumapit sa online lending applications at ngayon nakararanas na ng harassment mula sa mga kumpanya.
Last year po, meron pong pamilya na lumapit sa amin kasi ang kanilang kamag-anak po ay nagpakamatay. Hindi kinaya ang harassment. Kaya ang panawagan ng mga biktima ng online lending applications. We are hoping po talaga na this time sa tulong ng PAOK at NBI na magkaroon ng ibang resulta naman na hindi lang basta raid ang mangyayari. Meron tayong mapapakulong, meron tayong mapapasara, totally sara. October 20, 2024, nakipag-ugnayan ang resibo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para ilapit ang problema ng mga biktima ng OLA. Makalipas ang 2 buwan, January 31, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng search operations ang NBI, PAOK at Securities and Exchange Commission o SEC para sa mga OLA na peso wallet at credit peso. Ito ang mga OLA na inireklamo ni na Jenny, Dave at Heidi. Ito yung target team, Coach 1. Ito, meron din dito. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwas ang mali. Pagdating sa ika-6 na palapag ng gusali, inabutan nila ang mahigit 100 empleyado na busy sa pakikipag-usap sa kanilang clients. Teka, call center po ba ito o opisina ng inirereklamong online lending applications? May solusyon, ang sumbong, may tugon, ang reklamo, may aksyon, may ebidensya. 2 albularyo timbog sa magkaiwalay na operasyon dahil hindi lang sila umano faith healers kundi literal na gold diggers. Sa bisa ng search warrant kasama ang resibo, pinasok ng NBI, PAOK at SEC ang inihinalang opisina ng inireklamong mga OLA na peso wallet at credit cash. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? 117 ahente ang natuntol ng mga otoridad at nang makausap ng resibo ang ilan sa kanila tungkol sa sistema umano nila ng pananakot sa kanilang mga kliyente. Wait, there's more. Pagdating sa ikapitong palapag, tumambad sa kanila ang ilang pang mga empleyado. Paano pong sistema niyo sa pangungulit po? Ano lang po, kung paano po mangungulit yan. Pero hindi po kami yung para nangangarap. Maya-maya pa, Kaka-start lang namin. Ako, personally, na-surprise ako nung first day ko na ganito yung system. Kaya naghahanap na kami ng trabaho kasi hindi namin natin talaga. kasama ang ilan sa mga biktima ng online lending applications, walang pagsidlan ang galak nila matapos mabigyan ng aksyon ang kanilang mga kinaing. After 3 years ng pakikibaka, naumpisahan na. At napakinggan na po kami, magbibigyan natin ng hustisya ang mga OLA victims na nalunod sa depression, mga OLA victims na kinuha ang sariling buhay dahil sa pamamahiya at sobrang taas ng interest ng mga hayop na OLA agents na to. I know they know me. So, nakatingin sila sa akin ngayon and masasama makatingin nila. Sorry, magkita na lang tayo sa korte. Nakapanayam din namin ng isa sa mga manager ng kumpanya. Ano masasabi niyo sa mga sinasampang reklamo sa inyo na kayo ay nakakaras? No comment. Kasi wala din po kami. Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi naman po mga. Ayon sa PAOK, hindi bababa sa 100 online lending applications ang isinumbong sa kanila at isa-isa na nilang tinutuntun. We're talking of around 114 na lending apps na nakikita sa online. Shame campaign kasi yung ginagawa nila, yung talagang hihiyain ka doon sa mga kakilala mo. Hindi na raw bago sa mga otoridad ang ganitong mga eksena. Mga foreign nationals, ang mga nasa likod nito. Especially now na talagang tinanggal na natin yung mga pogo, talagang bawal na. Yung iba nagko-convert na rito. They'll be hiring hundreds of keyboard workers nila para gawin yung mga pangaharas na yan. Haharap sa patong-patong ng mga kasong paglabag sa cybercrime law tulad ng Data Privacy Act of 2012, Lending Company Regulation Act of 2007, Truth in Lending Act at Financial Products and Services Consumer Prevention Act ang mahigit 100 empleyado.
Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang operator sa likod ng umano'y illegal na kalakaran. Sa ibang company naka-registered itong mga online lending applications na to. Iba na rin yung pangalan ng company na nag-ooperate sa kanila ngayon. So, doon pa lang may violation na sa SEC. Meron tayong follow-up investigation na to. Ito naman ang tutumbukin naman natin kung sino talaga yung nagpapatakbo itong mga kumpanya na to. Yun ang sinisimula na rin natin ngayong imbestigahan. Nasa batas ang tamang paraan at halaga ng paniningil ng utang. Oras na pananakot at pangahamak na ang piniling paraan para makapaningil. Nariyan ang mga alagad ng batas para siguruhing nananatili ang dignidad ng mga taong minsang kumapit sa patalim. Dalawang albularyo/minero manggagamot na mining in tandem pa. Baka sa sisingiling halaga, maghuhukay sila sa bakuran ng kanilang customer para makuha raw ng mga alaga nilang laman lupa ang sangkatutak na ginto. Jackpot o bokya nga ba ang sinasabing ginto sa bakuran? Dalawang faith healers sa Nueva Ecija timbog sa magkaiwalay na operasyon ay sinagawa ng Criminal Investigation and Detection Unit, Nueva Ecija, Provincial Field Unit o CIDG Nueva Ecija PFU. Nangulimbat daw ang mga ito ng higit kumulang 13 million pesos. Pero paano nga ba nila natangay ang ganito kalaking halaga mula sa isang padre de pamilya sa Nueva Ecija? Kwento ni Mario, hindi niya tunay na pangalan, maayos at komportable naman ang kanilang buhay. Pero unti-unti itong gumulo simula nang makilala niya si alias Renz na nakapagpagaling daw sa kanyang kamag-anak. Nagsimula yan nung nagkasakit nga yung tiyahin ni Mrs. na taga Valenzuela na kailangan daw ng albularyo. Nakilala lang namin kung gagamutin nga niya yung tiyahin ni Mrs. Pero itong si Renz na nagpapagaling ng sakit, aba, nagpapasakit naman ng bulsa? Ayon kay Mario, nag-alok si Renz na maghukay sa kanilang likod bahay dahil mayroon daw ginto. Hanggang sa pumunta nga dito yung albularyo, nagkwento siya sa mga buhay niya. Meron daw siyang hawak na gold bar. Tapos, dyan sa likod bahay niyo, meron din. Matutulungan ko kayo na makuha yan, ang sabi niya sa amin. Noong una raw wala namang balak si Mario na ipabungkal ang gintong sinasabi ni Renz. Pero nang may inalok daw si Renz na tila nagpabago sa kanyang isip, dito na raw siya unti-unting kumagat sa matatamis na salita ng albularyo. Ang sabi niya, meron nga raw siyang alagang laman lupa na pwedeng kausapin yung bantay nung treasure dito sa likod ng bahay. Ang pakiusap lang daw ng bantay, ipagawa namin yung simbahan, ibibigay daw sa amin yung treasure. Pero matapos na mag-abot ni Mario ng pera kay Renz para sa pagpapagawa ng simbahan, aba, tila ba mas humaba pa ang proseso para makuha ang kanilang inaasam na ginto? Humukay muna ng mga ganyang kalalim siguro, tapos doon daw susunugin yung mga pera. Kailangan daw yung mahalagang bagay sa amin ang susunugin. Wala na po akong hihigit pa sa pera. Ayun, sabi niya. Yun ang kailangan nating sunugin. Naglabas kami ng 160,000, ibinalot niya doon sa puting face towel. Tapos, nung nakabalot na, pinakuha ko ng gasolina. Nung pagbalik ko, inilagay na doon, binuhusan ng gasolina, saka sinindihan. Kaya hindi rin ako sigurado kung sinunog talaga o hindi. Ayon pa raw kay Renz, dahil madulas daw ang ginto sa dami ng putik na nakabalot dito. Ang abo daw galing sa sinunog na pera ang gagamitin ng mga alagang lamang lupa ni Renz para mawala ang dulas nito at mahango ang ginto. Pero itong si Renz, bukod sa heavyweight ang mga alagang laman lupa, may ka-mining in tandem din pala. February 2022, ipinakilala ni Renz kay Mario ang kapwa niyang albularyo na si alias Francis. Si Francis, mas makapangyarihan at mas matinik pa raw sa kanya. Sa una nilang pagkikita, diretsahan daw sinabi ni Francis kay Mario na may masamang mangyayari sa kanya at kanyang pamilya. Pinatalikod ako, tumalikod ka nga. Tingnan ko yung likod mo. Ako. Sayang yung mga pinaghihirapan natin. Ilang linggo ko na lang mayroon na kang kukuha sa'yo. Dito na siya inoferan ng albularyo ng iba't ibang anik-anik na magpoprotekta raw sa kanila. Una na rito ang panyo. Doon niya kami pinabili ng panyo na sinulatan nila ng Latin. Isa sa mga modus bebentahan ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng panyulitong puti na ito. Ito raw ay parang magsisilbing anting-anting bilang proteksyon ng mga bibili o ng mga biktima para sa kanilang mga sarili.
Binebentahan din daw ng mga suspect ang mga biktima ng litro-litrong tubig na hindi po bababa sa 100,000 piso ang halaga. Ibinubuhos ito sa mga lupa. At ito raw ang siyang magiging kapangyarihan para agad na makuha at mahukay ang mga ginto. Binebentahan din daw ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng bote-botelyang mga pabagong gaya nito. Ang silbi, ito raw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa espiritu at kaluluwa ng mga albularyo para maisakatuparan nila ng tama ang paghukay ng mga ginto o gold bar na gaya po nito. Dahil sa takot, nagbigay daw si Mario ng milyong-milyong halaga para mabili ang nasabi ni Francis na mga kagamitan. Bukod sa pera, kinailangan din daw niyang patuloy na magpadala kay Francis para sa ginagawang paghukay ng ginto. Pinapadala raw ni Mario ang pera sa isang alias Edward. Sabi nila, para hindi ka na pumupunta dito sa amin para magdala ng pera, yung nakapangalan lang sa akin na nakuha namin yung resibo, nasa 4.2 million. Kasama ang resibo, sa unang pagkakataon, binuksan ni Mario ang hukay na lagusan daw ng ginto. Ang hukay na ginawa ng dalawa, umabot lang ng halos isang talampakan at ang sinasabing ginto na may mahiwagang matandang mga bantay, nowhere to be found. Nang hindi na makontak ni Mario sina Francis at Renz, dito na raw niya napagtanto na tila niloloko na siya ng dalawang manggagamot, kaya naman tinawagan na raw niya si Edward na siyang pinapadalhan niya ng pera. Tinanong ko, natuloy ba noong isang araw na ano po, meron kayong bibilin? Hindi ko naman sinasabi kung yung pabango na bibili kayo ng pabango. Meron kayong bibilin. Ay, hindi po kuya. Pagka po nagpadala kayo sa akin, iniaabot ko lang sa kanya. Wala kaming pinupuntahan. Ay, parang gumuho yung mundo ko noon nung sinabing gano'n ng bata. December 17, 2024, dumulog na si Mario sa CIDG para ireklamo ang nagpapanggap na albularyo/minero na sina Francis at Renz. Sa totoo lang, medyo matagal na talaga tayo hindi nakakarinig ng kwento. But sa aming pagsasaliksik, meron pa na tayong mga kababayan na naniniwala na makakakuha tayo ng mga gold bars. So kasawaying palad, hanggang ngayon wala silang na ibibigay na gold bars sa ating mga biktima. Agad-agad naming pinunton yung lugar nila at na-confirm namin na nakatira pa rin sila sa bayang iyon. January 21, 2025, dalawang magkaiwalay na intrepid operation ang isinagawa ng CIDG, Nueva Ecija PFU, para tuluyan ng mahuli sina Francis at Renz. 9:30 ng umaga, unang nakipagkita si Mario kasama ang mga kapulisan kay Francis. Makikita sa video ang pagpasok ni Francis sa sasakyan. Maya-maya pa, nagkaabutan na ng pera senyales para tuluyan ng mahuli si Francis. Francis, wala ka nang maloloko ng iyong ginto scheme. Bakit kung mga pulis kami? Mga pulis kami, gagalaw. 2:30 naman ng tanghali, nakipagkita na rin si Mario kasama ang mga kapulisan sa walang kaalam-alam na si Renz. Tulad ni Francis, nang magkaabutan na ng pera, Renz, wala ka nang kawala. Mga kuya, ginto na naging tanso pa. Dahil diyan, hindi ginto kundi bakal na rengas na po ang hihimasin nyo. Dinala agad sa custodial facility ng CIDG Nueva Ecija PFU ang dalawa. January 30, ilang araw matapos ang intrepid operation, binalikan ng resibo ang dalawang lalaki. Pero hindi na raw muna sila magbibigay ng kanilang pakayag. Nakakarap sina Francis at Renz sa kasong estafa. January 31, nakapagpiyansa sina Francis at Renz at nakauwi na sa kanilang pamilya. Patuloy pa rin gugulong ang pagdinig para sa hinaharap nilang kaso. Pero makalipas ang isang araw, ibinalita ng Nueva Ecija PNP sa resibo na nasawi ang isa sa mga suspect na si Francis. Sa kabila ng malaking halaga na nawala sa kanya, nagpapasalamat pa rin si Mario sa mga leksyon na dala ng kanyang naranasan. Sa pinansyal, baon kami sa utang ngayon. Dinigyan na tayo ng kagandahan ng buhay ng Panginoon Diyos. O na naghangad ka pa ng masigit pa. Yun yung aral na nakuha ko dyan. Paalala naman ng mga otoridad, Maging mapagmatsyag, maingat at kailangan po kakilala natin personal yung mga katransaksyon natin. Yung pera po na nakukuha sa ating mga kababayan, ito po ay pinaghihirapan nila. Kami po ay nakikiusap na lumaban tayo ng patas at magtrabaho tayo. sadyang nakasisilaw ang pangako ng higit na kayamanan pero kailangan ng iba yung ingat sa mga nagbibitiw ng tila hindi na makatotohanan ng mga salita. Oras na manlinlang at pagsamantalahan ng tiwalang ibinigay.
Kikilos sa mga alagad ng batas para mapanagot ang mga bumul sa umano sa perang pinagpawisan at pinaghirapan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang usok ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso.